Actually, yun, after live selling po kagabi. After live selling, gusto ni si Jay dito kung sabi ko nung oras na din kasi kaya, ay, 12 na kasi kami natapos, kaya na po. Kaya, layo pa po kasi ng CJ, kaya sabi ko, pag na lang, nag-alala din si CJ po. Dahil sa aksidenteng nangyari, Krista sobrang nag-alala kay Mama Helen. Ang dami palang dugo ang nawala dito. Alamin po natin ang buong pangyayari. Ating pag-uusapan na yan ngayong araw. Pero bago po ang lahat, isang mapagpalang araw at gabi sa inyong lahat. Mega love shoutout sa lahat ng ating listeners, viewers, and subscribers saan mang sulok ng mundo. Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW. Kamusta po kayo mga kalingap? Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. At kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, huwag ka nang mahiyang mag-subscribe, like, share, and comment. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell nang sa ganon ay updated ka sa aking mga paparating na video. At syempre, patuloy po nating suportahan sina Kalingap Rob at ang ating ama ng Kalingap, ang nag-iisang founder, si Kuya Val Santos Matubang. Kung maaari po ay no skip ads nang sa ganon ay mas marami pa tayong malingap na nangangailangan. At konting paunawa po kung maaari ay tapusin niyo muna ang kabuuang video nang sa ganon ay akma ang inyong mga komento. At yun na nga po mga kalingap, nagkaroon nga po ng hindi magandang pangyayari dito po sa mama ni Kalingap Mikoy. Na-aksidente po si Mama Helen at ang napuruhan po ay yung kanyang ulo. Kumusta si Mama Ellen? Ito na po si Mama Ellen. Ano nang buko nagtirido mo? Hindi ka, may ano pa yan eh, may dugo pa yung ano niya eh, yung buhok niya. Yun, sobrang Wala akong suklay ng... sobrang dami. Dalawang araw na. Sobrang daming dugong na di ba? As in buong damit ni Mama, ganito, hanggang dito, buong ganyan. Kasi po na-aksidente po si Mama kahapon. Habang naghihintay po siya sa traffic lights, may natumbang bike sa likod niya. Tapos na medyo mataas po kasi yung kinatatayan, pababa po kasi yun. So nalaglag si Mama, nauna ang ulo, gutter. Nasa itaas po ng gutter si Mama. So sa likod niya may natumbang bike. Ang nangyari, bumagsak si Mama, nauna ang ulo. And kumusta si Mama? Okay naman na po si Mama. Yan. Thanks God kasi wala namang sabi, sinilip ng doktor pero yung readings po ng CT scan wala pa po, baka tomorrow pa po yung result. So yun, waiting pa po kami. And sabi naman po ng doktor, kapag okay na daw si Mama, possible, okay daw po yung result ng CT scan, possible naman daw pong makalabas si Mama ng hospital tomorrow. Ayun, narinig naman po natin mga kalingap, mabuti na nga lang po at hindi po ganun kalala yung natamang pinsala ni Mama Helen. Kung nagkataon, ito po ay coma dahil ulo po talaga yung natamaan. Thanks God, hindi ganun ka-serious. Worry lang talaga ako kagabi. Kasi sobra, first hindi ko ma-imagine na makita ko si Mamang ganun yung itsura niya, situation niya. Hindi ko talaga na-expect sa dinami-dami ng taong natatamaan, matutumbahan ng bike na yun si Mama pa, 'di ba? Na matanda na yun. Kasi kung kami, exam matumbahan kami ng bike, tatalsik yung bike sa amin eh. Oo. Siyempre may edad na si nanay. Bilib na ako sa kanya. Hindi. Ilan ka na mamay? Oo. Nakakalapas-lapas ka pa sa kanta ng iba. Yun na nga. At alam mo ba, ito pa, ito Mama sabihin ko na lang din. Ito si Mama kasi pasaway. Hindi, ngayong kahapon ko lang nalaman na ang bag nito ay punong-puno ng laman na hindi naman niya gagamitin sa Hindi yun, Di ba?
Walang may kasalanan. Wala pong may kasalanan. So, nung nasagi siya, parang hinatak siya nung bitbit niyang bag, kaya umampas talaga yung ulo niya. Buti na talaga dito, hindi dito. Kasi delikado dito eh. Diba? Dito din, dito sa bandang dito. Delikado to. Dito. Ayun, alam naman po natin mga kalingap na kahit po may edad na at kaya pa po na maglakad-lakad o pumuntang mag-isa doon sa mga lugar na kanyang pupuntahan, ay mas mainam po na talagang alalayan pa rin kasi po dahil sila ay mahihina na ang buto at medyo po limitado na yung kanilang mga kilos at gawa. Anong masasabi mo po sa sa mga nag-worry sa inyo? Siyempre, ako na-surprise ako, nabasa ko yung mga comments at labis akong, masaya po ako at parang yung concern ninyo sa akin, yung nangyari sa akin. Natutuwa po ako sa mga comments ninyo at may mga prayers pa. Thank you so much sa mga prayers ninyo na ipinaabot. At naano ko po talaga yung blessing talaga ni Lord na nararamdaman ko. Kasi sa edad ko po, number 82 na, dapat po daw ay nag-pass out na ako sa dami ng dugong nawala sa akin. Pero ito po, Yan nga, sabi nga daw dapat lagi may kasama. Actually po, hindi din namin in-expect. Sa totoo lang, mali din namin kasi si mama po kasi sobrang malakas pa yan si mama. Yun nga, hindi namin naisip na, alam niyo naman ang aksidente, di ba? So, hindi namin naisip yung ganun pagka. Kasi malakas pa talaga, as in malakas pa po si mama. Kaya pa nga niya maglakad ng 1 kilometro. Oo, totoo. Kaya pa ni mama maglakad ng ilang kilometro po. So, yun po. Ako hinayaan ko naman din si mama. Exercise na din po yun sa kanya eh. Kaya mga ganun. And bihira naman po kasi lumabas si mama. Bihira lumabas. So, nagkataon pa yung bihirang yun. Pagkalabas niya, nangyari pa po yun. Kaya yun lang. Pero salamat pa rin kay God kasi yun, walang anong tawag dito, walang nangyaring walang signs na yun. may So, regarding po sa yun, kaya nakapag-live pa tayo. Ganito na si mama kahapon na nakakausap naman, nakipagbiruan pa nga. So, may nakipagpalitan, yung isang pinsan ko, binantayan naman si mama. So sabi ko, ma, okay lang ba ituloy ko yung live selling? Sabi ni mama, sige daw. Yun. So ayan na po si mama, okay naman po. Hindi ko masabing okay na okay kasi yun, okay naman po si mama yung situation ni mama ngayon. unless na malaman po namin yung result talaga para official na Ayan. Ito po yung bumagsak sa ulo. Nauna po itong part na to. Nakita ko kasi yung sugat nasa 1 inch po. 1 inch yung sugat ng tahi. So medyo malaki.